Magandang araw mga kaibigan. Ito po, malungkot balita, nakakahiyang balita itong ating pag-usapan. Ang Pilipinas, no, sa buong mundo, number one, top. Anong klaseng pagiging number one? Pinakadelikadong bansa. Most at risk. Naglabas po ang United Nations ng World Risk Report. 190 nations na member ng United Nations ni-ranking. Tinatawag nila na the World Risk Index. Ano-ano ang mga bansa na delikadong tumira, mabuhay, delikadong magnegosyo dahil sa vulnerability sa mga disaster. Okay? So, for 3 straight years, 2022, 2023, and 2024, ang Pilipinas, number one na pinakadelikadong bansa na tumira in terms of disasters. Yun po ang ating world record. Ito po ang legacy ng administration. Ito po yung bagong Pilipinas natin ngayon. Ulitin ko United Nations Report. Every year, ginagawa itong report na ito para malaman ano yung mga safe na bansa, ano yung mga delikadong bansa. Ulitin ko, pangatlong taon na ito na number one palagi ang Pilipinas, most at risk. So, ito, binabasa ko ngayon dito sa editorial ng Philippine Star, most at risk to disasters. Okay? So, tingnan natin yung iba't ibang So, number one, Philippines. Okay? Yung rating natin noong 2023, kumpara sa rating ngayong 2024, sumama pa. Naging mas masakol pa. Mamaya i-connect natin sa flood control projects ito. Okay? I-connect na rin natin sa pinagmamalaki palagi ng Pangulo na biyahe sa abroad para mag-attract ng foreign investors. So, number one, Philippines. Pangalawa, Indonesia. Pangatlo, India. Pang-apat, Colombia. Pang-lima, Mexico. Number 6, Myanmar. Number 7, Mozambique. Number 8, Russian Federation. Number 9, Bangladesh. Number 10, Pakistan. So, ulitin ko, legacy ito ng bagong Pilipinas. Legacy ng PBBM admin. Mula 2022, 2023, 2024, palaging nangunguna ang Pilipinas. Okay, so, itong report na ito, tinitignan yung country's exposure to natural hazard. So, lahat man tayo, lalo na dito sa Asia, nadadaanan ng bagyo, dadaanan ng lindol, kasi nasa ring of fire tayo. Kaya lang, ang mas importante dito, yung coping and adaptive capacities of society and the government. Example, Japan. Parehas lang tayo. Kapit bansa natin ang Japan. Nasa ring of fire tayo. Volcano, earthquake, at mga disasters. Vietnam, itong mga kapit bansa natin sa ASEAN, nadadaanan tayo ng mga natural disaster. Kaya lang, ang mini-measure,
gaano kabilis ang response ng gobyerno. Ang Japan, number 24 ang kanyang ranking. So, ibig sabihin, kahit nasa delikadong lugar siya, kailang maganda ang pamamahala sa Japan. Kaya, hindi masyadong at risk, number 24. Ang Pilipinas, number 1. So, anong ibig sabihin nito? Mahina ang ating gobyerno. Okay, tingnan natin yung other ASEAN countries, ang ranking nila, no? So, sa ASEAN, yung Vietnam is number 16. Thailand is number 21. Malaysia is 34. Cambodia, number 65. Mas marunong pa ang Cambodia. Timor-Leste is 69. Laos, 117. Brunei, 169. Singapore, safe is 186. So, i-connect na natin ngayon. Ito na, SONA. Anong sinabi sa SONA? Pinagmayabang. Meron na tayong 5,500 flood control projects na natapos na at marami pang ginagawa. On record yan. Pinagmamayabang. Okay? Ginawa ng administrasyong ito. After 2 days, yun na fact check na ng Typhoon Karina, sumunod Inteng, baha kagad. Anong nangyari? Bakit? Nasaan na yung billions? Anong sabi ni Senator Joel Villanueva? We are spending 1.4 billion pesos per day para sa mga flood control projects. Grabe. 1 billion po, 1.4 every day. Saan napupunta yung pera? Yan ang question. Inamin ni Congresswoman Kimbo sa deliberation sa Congress, sa budget, umamin na palpak ang flood control projects ng administrasyon. Na sidetrack o na diskaril. Umamin. Mabuti pa si Congresswoman Kimbo na meron siyang humility to admit na palpak. Ang Pangulo, anong sabi niya? Nabangga ng barko, problema daw ang hangin, wag muna daw pag-usapan. Ano ba yan? So, ito po ang masakit na katotohanan. Wala tayong master plan ng sa buong bansa, master plan ng flood control. Paano? Nakakatakot. Bago lang kaming galing sa Metro Manila ng wife ko. Nako, takot na katakot kami doon. Konting ulan lang, ayaw na naming lumabas. Kasi napakadali ng magbaha sa Metro Manila. So, ano na ngayon? So, may this United Nations report will serve as a challenge, wake-up call sa ating gobyerno. Meron tayong pera, meron tayong pundo. Ang problema lang, paano ginagastos itong pundo na ito? Alala ko si Mayor Magalong, ang kanyang advocacy is good governance. Sabi niya, corruption. Mga pundo ng gobyerno na yan is halos umaabot ng 45% nawawala dahil sa corruption. Yan po ang advocacy ni Mayor Magalong, good governance. Okay, may nakausap akong kaibigan ako talking about DPWH projects. Nako, pag ang isang contractor daw na nakakuha na ng commitment, example, yung sabi niya is, yung kaibigan niyang contractor, 3 billion pesos nakuha niya, automatic daw, 20% ibigay mo cash sa isang tao.
Hindi ko na lang pangalanan. Binanggit niya yung tao na yun. Kaya lang, ganun po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya nakakalungkot. Kailan pa tayo bayan babangon muli? Bumabangon ba o bumabaon na? Ang sakit, mabudol. Nabudol po tayong lahat.